mga idol, magandang araw sa ating lahat. Update tayo sa kalagayan ni Tatay Digong doon sa Netherlands mga idol. Ayon kay BP Sara, okay naman daw yung kanyang kalagayan ng yung dating presidente natin. At siyempre nakakuha naman tayo ng video clip sa account ni Alvin Tourism. So doon tayo nakakuha ng video, interview niya kay BP Sara. Kaya ito, panoorin nyo na lang mga idol. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to the Netherlands. Ikaw na pala mag-welcome. Ako na mag-welcome sa inyo. Malapit ko na ma-memorize ang nila, bus stop at mga tram rides nila. Tram stops nila dito. Sa patuloy ninyo na pagpunta dito at pagpapakita ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pasasalamat sa mga hindi makapunta dito sa Netherlands pero araw-araw na nag-aabang ng balita patungkol kay dating Pangulong Duterte, lalo na sa ating mga social media personalities, no, na maga, araw, gabi, 24 hours online para lang magbigay ng balita at para depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba sa inyo, inaatake na ng mga kaibig, inaatake na ng mga trolls, inaatake na ng mga nasa ibang spectrum ng politika natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta ninyo. Yung iba sa inyo may mga cases na, no, may mga kaso na na-file na ng cases, may mga harassment na pero hindi pa rin natitinag yung paniniwala ninyo at pagmamahal ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyo. Yes. So ang mood ni President Duterte today ay very good mood. Oo. Nakita niya yung dalawa niyang apo, tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya, kung kamusta na ang pag-aaral, mga ganong detalye. At nagtanong siya kung sino na ba daw ang mga namatay. Hindi ko lang alam kung meron siyang gustong marinig na pangalan, pero nagtanong siya mga sino ba daw dapat ang bigyan ng condolences ng pamilya. No, nabanggit ko sa kanya na merong 3 kababayan natin namatay dahil yung kanilang barko ay inatake ng mga rebels. So sabi niya, importante na mapaabot sa kanila yung pakikiramay natin. Ano pa ba? Politics. Ang question mo, politics? Wala kaming masyadong napag-usapan na sa politika kanina. Medyo tumagal siya doon sa kanyang discussion sa jurisdiction and sa interim release niya sa kaso niya sa ICC. Nabanggit din na si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso, Pastor Kibuloy, pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents, pero sabi ko sa kanya na may mga cases and nasa Pasig City Jail ngayon si Pastor Kibuloy. So yun ang mga napag-usapan. Sino po yung dalawang apo na kasama po kay SRT? Yung dalawang anak ko nandoon kanina. So yun na nga mga idol, napanood naman natin. So wala silang masyadong napag-usapan regarding sa politika. Ang pinag-uusapan lang nila yun yung sino yung mga siyempre yung apo niya na anak ni BP Sara nandun, at saka yung mga taong mga OFW na namatay sa pag-atake ng barko na sinasakyan nila. So nagbilin si ex-president Duterte na kailangan magpaabot ng pakikiramay doon sa pamilya. At yung iba pa ay regarding naman sa kay Pastor Apollo si Kibuloy, kung saan inalam din niya, kimusta rin niya kung ano yung kalagayan ni Pastor Apollo si Kibuloy. Dahil yung kalagayan niya dapat ngayon, yan dapat ang magiging kalalagyan ni Pastor Apollo si Kibuloy dahil kagagawan niya ng administrasyong ito. Ganyan dapat ang mangyari kay Pastor noon. Hindi nangyari. Sa kanya ginawa ni Marcos. Kay Tatay Digong ginawa ni Marcos yung
Yan yung pangyayari ngayon na kung nasaan si ex-President Duterte ay nandoon, dinala sa Netherlands kahit walang passport. Di ba? So, nakakatuwa naman si BP Sara dahil siya na yung welcome to nagbati at nag-welcome sa mga tao doon. Welcome to the Netherlands, Nakakatuwa lang, nakaka-inspire lang kahit paano na yung tatay niya siguro napangiti dahil nakita yung apungan niya, yung anak ni BP Sara, at siyempre yung buo nilang pamilya kailangan din naman talaga ng pag-uunawa kung ano ng kalagayan ngayon ni Tatay Digong. So yun lang mga idol, hanggang sa muli, maraming salamat.